what's up mga kabutingting? Yan, magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, dito tayo ngayon sa Bontoc, Southern Leyte. At dito ako ngayon nag-area mga kabutingting dahil medyo matagal-tagal ko na itong hindi napuntahan. So samahan nyo ako dito mga kabutingting maghanap ng customer. So dito mga kabutingting ay nag-bus over lang ako at medyo tinumal ako dito sa lugar na ito mga kabutingting at inabutan pa ako dito ng ulan. Kaya ako ay nakikisilong. Uuwi na sana ako pero masyadong maaga pa. Kaya ako ay nagpatuloy lang sa paghahanap. At dyan sa unahan, ako inabutan ng ulan. Nakikisilong ako dyan sa tindahan, doon sa unahan ng konti. Ang hirap pagka wala tayong home service. Kaya kailangan talaga na maghanap ng customer katulad nitong ginagawa ko. Ayan, ikot-ikot. Kung mayroong magpa-repair, mabuti. Kung wala, ay wala tayong magagawa. Yan lang talaga ang buhay. Pero kailangan talaga nating magsipag at magtiyaga para sa ating pamilya. At yan, bali samahan nyo ako hanggang matapos itong video na ito mga kabutingting. At salamat din pala sa aking mga silent viewers at organic viewers na laging nanonood. At sa mga bagong napadpad dyan, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag meron akong mga bagong i-upload na video. Yan mga kabutingting, bali sumilong muna tayo dahil inabutan na tayo ng ulan. Wala pa tayong customer na nahanap. Bali, continue ko na lang itong video na ito pagka tayo ay makahanap ng customer dito. Kung titila din yung ulan, kung titigil. So, stay put lang muna kayo dyan at ako ay sisilong muna rito. At kung wala ng ulan ay hahanap ng customer. So, ayan mga kabutingting, nakahanap din ako ng customer. Kaso ay lumipat ako ng lugar dahil doon sa Bontoc kanina ay wala tayong nahanap na customer doon. Puro tanong lang. Taghirap na talaga ang buhay ngayon mga kabutingting. So ito yung aking nahanap. Ito ay frag type na 18 inches ang LC. Ang brand ay Camel. At ganon din tong ito. Ganon din tong isang stand pan na Camel din ang brand at parehas yung kanyang LC. Magkaiba lang yung taas at yung may-ari si Nanay. At ako ay nirekomenda lang dito sa aking customer dito. Nanay, sa kabila. Anong pangalan dito sa kabila, Nay? Lourdes. Yan si Ma'am Lourdes. Yan siya yung aking customer na na-vlog ko rin yan siya doon sa kanilang health center nyo na yan, no? Sa health center dito sa Divisoria. So, wag na natin itong patagalin mga kabutingting. At bago ko nga pala ito umpisahan, yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, umpisahan natin ito kagad at ito yung uunahin natin. Yan. At meron na ako ditong hinandang gamit. Ayan, no? At nakasaksak na rin yung extension nila dahil pinasaksak ko na. So, kaya ating isasaksak baka mamaya aandar. Yan, nakasiro yan. So, yan. Nakasaksak na. Tapos, pihitin natin dito sa number 1. Uy, walang power. Or kahit ugong ay wala. Yan, wala. So, wala itong power. Kukuha tayo ng tester. Para magiging pair ako dito, titesterin natin. Kukuha lang ako ng tester. Yan, bali meron na ako ditong tester at nakaset na yan sa continuity or sa OL. Yan. Tapos kunin ko lang tong power cord. Ayan, yung switch ay naka number 3 na. Pero yan, wala tayong nare-reading. Ayan, oh, naka number 3 na yan. At wala tayong nare-reading. Switch ko lang dito sa number 2. Yan, wala pa rin. Number 3, yan, wala pa rin. At pag mga ganitong klase ng electric pan mga kabutingting, ito ay bago pa. Kung nakikita nyo pa, sariwang-sariwa pa ito. Kung sa baga, pulang-pula pa yung hasang nito mga kabutingting. So, una lang natin gagawin ay i-check lang natin itong switch. Kasi minsan, yung switch nito ay sumasablay. Kaya, yan ating uunahin sa pag-check. Yan, ito ay ating bubuksan. Yan, at kung bago ka nga palang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para man-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ito na yung switch. So tester lang natin. Una, tester natin yung power cord. Yan, on muna natin ito ulit dahil pinapatay ko ito dahil matakaw sa battery.
ayos ko lang yung aking tester dahil palakita. Yan, masilaw kasi. Yan, pasok lang natin itong test probe dito. Yan, unahin natin yung natumba pa. Unahin natin yung power cord. Yan, mayroon. Ayan o, nagbasher. Kita ba? Para yatang hindi kita. O yan, kita. Nako, tumagilid naman. O yan. Ayan o, may basher. So ibig sabihin, good yung isang linya. Tapos lipat natin ito dito sa kabila. Ayun, good yung kanyang power cord. So dito tayo sa speed. Kung good dito, may problema yung switch. Kung ito ba ay walang power o mayroon ba? Ayan, wala. So ibig sabihin, walang problema siguro yung switch nito. Try nga natin dito. Sa number 1 at saka number 2. Yan, mayroon. 1 at saka 3. Mayroon din. 2 at saka 3. Mayroon din. So ibig sabihin ay may power ito. Ay walang power ito. Bakit ba walang power ito? So ibabalik ko lang ito sa pagtakip at hindi ko na ipapakita. So ayan, bali naibalik ko na mga kabutingting. So sunod lang natin gagawin ay i-check natin yung kanyang LC. Kung ito ba ay malambot or nag-stack up. Yan. Yan, napakalambot oh. Yan, napakalambot. Tapos aalugin lang natin. Wala akong naalog kaso ay wala din akong nahihila. Ayan oh, wala akong nahihila, walang space. Baklasin na lang natin ito. Tanggalin natin yung kanyang LC dahil babaklasin natin ito. Ayan. Yan, gusto ko lang ipakita sa inyo na ito ay malambot. Ayan oh. Ayan o, malambot. So, tanggalin natin itong yan, yung knob. Tapos, tanggalin din natin itong tornilyo na ito. Gamit tayo ng mahaba para mabilis. Ayan. Ito mga kabutingting ay hindi pa ito ginawa. Dahil wala pang gumalaw at napakaganda pa ng ano nito, rewind. So ito ay aking babaklasin lahat o babaklasin natin ito lahat mga kabutingting para purpose lang nito kung bakit ko ito babaklasin ay mabawasan ng spacer dahil wala akong nahihila pero malambot siya. Malambot. Yan. Yan, baklasin natin ito lahat. May karton diha ma'am, bisag gamay ra. Ang isapin ra. Karton nga gamay, isapin. Asa isapin mo sa motor. Gamay ra gud. Kanang sa motor kuno kana ka sa karton? Para pong gamadya po na mama. Yan, baklasin natin tong 4 na tornilyo. Pwede na na.
Ogoy. Natabing pa yung aking cellphone ng kagwang. Natumba tuloy. Nako, matigas. Nako, matigas din. Ikatukin natin bago natin iikot dahil matigas. Nako, matigas. Kagwang. Buti may ikot. Ito mga kabutingting, pwede ko naman itong ibabypass diretso. Kaso, mababackjab ako dahil ito, wala akong nahihila. Kaya kailangan ko siyang baklasin or babawasan ng washer. Ayan nga lang, loose thread yung isa. Yan, stipot lang muna kayo dyan at tatanggalin ko muna ito. Sisilsilin ko, hindi ko na ipapakita. Ayan, bali na silsil ko na mga kabutingting. So ito ay ating tanggalin. Ayan. Tapos, butin lang natin. Kung nakikita nyo, ay napakaganda ng shafting. Dito sa kabila, ganon din. Ayan o. Napakalinis yung kanyang shafting. Ayan o. Ayan, napakaganda. At wala pang bakas sa groove. So, ibig sabihin, ay good pa yung bushing yan. So, ang gagawin ko lang nito, ay magbabawas lang ako ng spacer or washer. Para nang sa ganon, ay meron tayong mahihila or magkaroon siya ng space. Yung kanyang shafting. Ganon din tong kabila. Babawasan din natin. So bago natin ito ganyan ay lilihain muna natin ito. Baka mamaya okay pa yung bushing. So pag hihilahin mo to kaagad ay magkakaroon siya ng gasgas yung bushing. So magpapalit ka ng bushing. Dahil ang bushing nito ay good pa. Kaya kailangan ko itong lihain muna bago hugutin. Yan, okay na yan. Tapos hugutin na natin. Tapos magbabawas ulit tayo ng washer. Ayan, bawasin na natin ito. So ito yung ating binawas or binawas ko lahat. Ayan o. Ayan. 3. Maninipis lang kasi ito. So okay na yan. Tapos yan o. Napakaganda pa ng bushing nito. So ang gagawin ko nito ay lalangisan ko na lang yung kanyang foam. Ganon din dito sa kabila. Yan. Tapos ito ay aking ibabalik or i-assemble na. Yan. Tapos bago ko ito bago ko ito isalpak yung kanyang shafting ay maglalangis din ako dito sa magkabilaan. Yan. Tapos yan. Salpak na natin or assemble natin ito. Tapos hihilahin muna natin. O yan, mayroon na. Kung napapansin nyo, ito ay walang power pero hindi ko ito dito pinakailaman. Dahil para siguradong na ito ay aking magagawa, magbabypass na lang ako. So ibabalik ko lang yung 4 na tornilyo at i-assemble dito. Yan, at i-continue ko mamaya pag ako ay nag-bypass. So stipot lang muna kayo dyan para umiksi-iksi rin yung video natin dahil dalawa ito. So yan, bali ito ay ikakabit ko dito mga kabutingting at pinakita ko na lang sa inyo. Kailangan lang itong washer na ito ay ikakabit mo ito dito or ibabalik. Kasi kung hindi mo ibabalik yung kanyang washer, lalaki ang butas nito habang umiikot. So magtataka ka na lang na ito ay magtataka ka na lang yung iyong electric pan ay maglalagatak na. Kaya kailangan mo talaga siya na ibalik. Yan, tornilyo lang natin itong swing arm. At mamaya tayo mag-bypass. Pakita ko na lang sa inyo. Para yung mga baguhan na katulad ko ay may makukuha din sila ng idea. Kaya ipapakita ko na lang. Ayan. Tataas ko lang yung aking tripod para kitang-kita sa kamera. So ibabalik ko lang din ito. Yan, ito ay nilinis ko na. Pati yung screen ay nilinis ko na rin.
Yun nga lang, hindi ko na ipinakita. So, tornilyo lang natin itong kanyang pangharap na housing. Dali lang ha, ilipat natin itong aking kamera para hindi ako mahirapan sa pagtornilyo. Ayan. Oh. Ito pala yung butas. Hindi na makatapat sa butas ah. Ayan. At ito, napakalambot, lumambot lalo dahil nabawasan natin ng spacer or nabawasan ko. So gagawin lang natin dahil sinabi ko magbabypass tayo ay para makita nyo mamaya na yan. Kabit muna natin yung screen. Ganito yung aking ginagawa para sigurado na marirepair ko yung isang electric fan at magkaroon ako ng kita. So hindi ko hinahalugog yung minsan yung nandoon sa loob or tinatanggal yung thermal fuse. So yung ginagawa ko ay nagbabypass ako para nang sa ganun ay sigurado kong nagagawa yung electric fan. Kaya yan yung aking pamamaraan. Yan, kabit lang natin tong screen. Kung sa totoo lang, kung malambot lang yung kanyang LC, ay hindi ko na babaklasin yan. Kung binaklas ko lang yan dahil nagtanggal lang ako ng washer. Yung tatlong washer kanina. So, yan, ito ay ating susugatan or babalatan natin yung wire at hahanapin natin yung kulay puti. Kung magtanong kayo kung bakit puti, ay yan yung isang linya nakakabit sa power cord. Kung sa bagayan ang common sa ganitong klaseng electric fan, Brana Camel. Ayan. At pasintabi, kung bago ka nga palang napadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Pwede naman ako maglagay ng thermal fuse dahil may camera, pero ako ay nagpakatotoo lang. Yan. So kukuha lang ako ng pandugtong nitong pinutol ko. So yan, mayroon ako ditong pandugtong. So ito ay ating idudugtong lang dito sa pinutol kong wire. Ito ay common. Yan. Tapos, pwede mo na itong lagyan ng electrical tape kung wala kang panghinang. Pero ako, dahil may panghinang, hihinangin ko yan. Yan, hinangin lang natin. Ayan. Tapos, ang ilalagay ko dyan ay hindi electrical tape. Ito, spaghetti. Mas maganda ito gamitin kaysa doon sa electrical tape. Putulin natin para hindi tayo mahirapan. Pasok lang natin ito dito. Yan. Tapos yan. Kung sa baga ilalagay lang natin doon sa pinaghinangan. Pasok natin ito dito. Yan. Ayan. Tapos kung nakikita nyo yung dalawang linya sa kapasitor ay kulay black. So tayo ay manghuhula lang. Manghuhula lang tayo nito. Yan, balatan natin ito. Yan, balatan natin. Yan. Tapos balatan rin natin ito. Itong aking idinugtong doon sa pinutol ko. Tapos saksak ko dito yung power cord. At dapat itong LC, ang ikot niyan ay paganyan dahil nakatalikod sa akin yung electric fan. Hindi nakaharap. So, dapat ang ikot niyan ay paganyan. Hindi paganyan. So, hanapin natin yung paganyan ang ikot. So, saksak ko lang dito yung power cord. Ayan, nakasaksak na. Tapos, si-switch ko lang ito sa number 1. Ayan, naka-switch na sa number 1. Tapos, ikikis-kis ko lang ito dito sa binalatan ko sa isang linya sa kapasitor. At tingnan nyo kung ang ikot ay paganyan. Pakaliwa dahil nakatalikod sa atin itong electric fan. Ayun, pabaliktad. So, ibig sabihin, hindi yun dahil paganyan ang ikot. Yan o, paganyan, pabaliktad. So, tanggalin ko lang dito yung power cord.
Tapos puputulin ko na rin ito. Yan, puputulin ko na ito. Tapos babalatan ko, ganon din yung isa. Yan. Tapos ipagsasama ko na ito dito. Yan. At sabi ko nga, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. So bago ko ito i-connect dito ay ititester ko muna yung capacitor kung ito ba ay good. Ang nakalagay dito ay 2 UF. Yan, ewan ko lang kung kita. Ayan o, 2 UF. Kitang kita naman yata. So kuha lang tayo ng tester. Yan, on lang natin itong ating tester. Select natin ito sa capacitance. Ayan, ay, ito. Tapos lagay lang natin yan dyan. Ang tanong kung kita ba dahil masilaw. Ay, lapit ko na lang para dali ha. Ilapit ko lang yung ilapit ko na lang yung tester natin. Ayan. Ayan, mayroon pa akong narinig na 2 UF mahigit. Kaso inawala. Ayan o, 2 UF mahigit. Ewan ko lang kung kita ba ang kagwang. Ayan, 2 UF mahigit yan mga kabutingting. So ibig sabihin, good pa yung motor. Or good pa itong kapasitor. Bakit nga ba motor? So ito ay ilalagay ko lang dito. So yung paghinang nito at paglagay dito ng electrical tape, hindi ko na ipapakita. So stipot lang muna kayo dyan. So yan, bali naihinang ko na mga kabutingting. So spaghetti lang yung aking inilagay. Tapos dito sa kabila ay nilagyan ko ng electrical tape. Kung napapansin nyo mga kabutingting ay lagi akong nagbabypass. Baka magtatanong kayo kung bakit nga ba ako ay laging nagbabypass. Ito lang yung aking pamamaraan para sigurado na magagawa ko yung isang electric pan. Kasi kung dito tayo maghalungkat o tatanggalin natin yung thermal fuse, pwede tayong makapatid ng isang hibla dyan or marami or higit pa sa isa. So ang mangyayari nun, mahirapan ka na sa pag-repair. Kung hindi ka matyaga magdugtong, ang mangyayari nun ay ipapariwind mo siya ulit. So kaya ako ay nagbabypass lagi kung nakikita nyo sa aking mga upload na video. So ito ay ating ikakabit na. At pinaka problema lang nito ay thermal fuse lang. Ganon ang mga thermal fuse mga kabutingting ngayon sa mga bagong labas. Hindi na ganoon ka-accurate. Madali nang nasisira. Yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit ako hindi naglalagay ng thermal fuse. Dahil ayaw ko magpabalik-balik. Dahil nakakahiya sa may-ari. Kung sasabihin nyo naman ay masusunog yung bahay. Nako, isa pong kalukuhan lang yan. Dahil sa 20 years na akong gumagawa ng ganito, ito talaga ang ginagawa ko. Bypass or rekta. Sasabihin lang nila na masusunog ang bahay. Nako, sa haba ng aking experience dahil ito naman yung aking hanap buhay sa araw-araw, sa awa naman ng Panginoon ay wala pa akong sinunog. Ayan. So kabit lang natin ito dito yung switch, tapos lagyan na rin natin ito ng knob, tapos try natin. Ayan, saksak ko dito yung cover cord at kung nakikita nyo ay umandar na. At ayan ay naka number 1 pa lang yan mga kabutingting. Ayan o, naka number 1 pa. Lagyan natin sa number 2. Ayan, mabilis pa dahil yung kanyang kapasitor ay good na good pa. Naka-reading pa tayo ng 2 UF. Yan, number 3, lalong bumilis. Ayan o, diba? So nakagawa na tayo ng isa. So yun yung aking pamamaraan. So doon naman tayo sa stand pan na ganito rin ang brand, Camel. Ito, Camel, branded din ito mga kabutingting. Magandang klase rin ng brand ito, itong Camel na ito. Ayan, dito tayo sa stand pan. Patayin muna natin dahil naka number 3 oh. Pero ito hindi ko pa sinubok yan. Patayin muna natin. Napakadumi pa naman no. Malikabok. Yan, try natin itong isaksak. Yan, saksak ko lang dito yung power cord. Yan, nakasaksak na. Tapos pindutin natin sa number 1 at titignan natin kung may ugong ba. Yan, wala. Walang ugong. Wala pa rin. So ibig sabihin ay wala itong power. So hugutin lang natin yung saksakan, tapos ibababa ko lang ito dito sa baba at dito natin sa baba titirahin yan. So ayan, naibaba ko na mga kabutingting. So
tanggalin lang natin tong unang screen para makita natin kung ito ba ay nag-stack up or malambot lang yung ilis. Yan, napakalambot. Tapos wala ding alog at mayroon pang nahihila. Yan, mayroon. Hindi katulad nung una kong binaklas na frag type na 18 inches na electric pan ay walang uga, walang nahihila yun or walang space. Ang hirap magpaliwanag. Yan, tanggalin lang natin ito. At kung napansin nyo ay ibinalik ko lang yung screen. So dahil ito ay malambot at saka walang alog at mayroon akong nahihila kanina sa pag ganito ko sa shafting. So ibig sabihin ang gagawin ko lang nito ay didiretso ako dito sa pagbabypass. So ito ay ating, kung nakikita nyo madumi pa likabok. So magbabalat lang ako ulit dito. Ayan. Basta ang importante pag nagbalat kayo dito, iwasan nyo lang na makabalat kayo ng wire or makaputol. Okay lang kung yung mabalatan nyo ay kulay puti or maputol. Ay puputulin din naman natin yan or puputulin ko din. Ayan. Ito na yung wire na inanap ko. At kung magtanong naman kayo kung bakit puti pa rin, dahil camel pa rin ang brand nito. Kaya ang common nito ay kulay puti pa rin. So yan lang yung aking pamamaraan. Tara, diretsuhan lang. Yan. Tapos tugtungan ko ulit ng wire yan. Ayan. Tapos dudugtong natin ulit ito dito. Ayan. Tapos hihinangin ko lang yan. Para siguradong magawa ay babypass ko kaysa hahalugugin ko pa doon sa loob. Ay mangyayari niyan, baka makapatid pa ako, sayang. Hindi ako magkapera or hindi ako kikita. Basta siguraduhin lang natin na pag nag-bypass tayo ay malambot yung kanyang ilisi at walang uga yung kanyang shafting. Ayan, nadagtungan na natin. Tanggalin lang natin yung kapasitor. Ako matigas. So gagawin na lang natin ay dito natin ito itatap yung itong aking idinugtong. Gamit ako ng pliers saka side cutter. Pag naputol siya ay puputulin na lang natin talaga. O ayan, nabalatan na. Tingnan natin kung tama ba yung binalatan ko. Dapat ang ikot niyan ay paganyan pa rin dahil nakataob yung kanyang paglagay. Kaya dapat ang ikot ay paganito. O yan, switch ko lang dito sa number 1. Ayan, tapos ano ko lang dito, kung sa bagay kiss ko lang. Ayan, kaso baliktad na naman, hindi nakahula si Inteng, pero mabilis. Ayan, dito ako sa kabila, pero kailangan ko itong tanggalin yung kanyang tornilyo kasi nga lang matigas. Ayan, tupukin lang natin. Nako, matigas talaga ang kagwang. Ayan, didiretso na nga lang tayo sa pagbalat. Putulin na lang natin ito. Yan, puputulin natin. Kasi tester din natin yung kapasitor. Kung good pa ba yung kapasitor nito. Ayan. Tapos ito ay babalatan lang natin ito. Okay na, okay na. Tapos kuha akong tester. Tester muna natin yung kapasitor. Kung good pa ba. Basta yung bushing nito at saka yung shafting nito ay good pa dahil wala pa akong nauga. Ayan. At dito pala sa kapasitan, kita naman yata. O yan. Tester muna natin yung kapasitor. Ito ay tuyo pa rin. Tingnan natin kung mayroon pa tayong ma-reading na tuyo. Naku, sira ang kapasitor nito. Dahil mayroon na lang akong nare-reading na 1.45. So ibig sabihin, sira na itong kapasitor ng kagwang na ito. So magpapalit tayo ng kapasitor dito. Putulin na rin natin. Tapos dahil matigas, hindi ko gaganituhin ko na lang to o sisirain ko na lang. Tapos igaganyan ko na lang yan dyan. Tapos kuha ako ng kapasitor na tuyuip dahil tuyuip yung kapasitor na yun. Hanap lang ako ng tuyuip na kapasitor.
Kaya tang wala pa. Ay, saan ba yung tuyo it na kapasitor? Bakit wala? Ito, mayroon pa. Ito, babalatan muna natin. Dahil nakabalot ito. Iwan ko sa binilhan ko nito. Nakabalot pa talaga. Bagay, maganda rin ito nakabalot para hindi sabihin na luma o tinanggal lang. Ako talaga ay namumuhunan talaga ako dito sa kapasitor. Bihira ako magkabit ng second hand. So ayan, tuyo it. Tapos pakita ko lang din yung ito. Yan, tuyo ip din yan, yan o. Yan, tuyo ip yan. So, yung problema ay yan, balatan ko muna ito. Yan. Tapos dito ko ikakabit. Ayan. Nasa inyo naman mga kabutingting kung itong aking pamamaraan ay gagayahin nyo. Ito ay walang pilitan. Basta i-share ko lang sa inyo ay yung aking kunting kaalaman. So sasama ko lang ito dito. Ayan. Tapos balatan ko rin ito. Ayan. Tapos kabit lang natin yung kapasitor. Papakita ko lang sa inyo na tama ang ikot niyan pakanan. Ayan. Tapos saksak ko lang dito yung power cord. Tingnan natin kung tama ba ang ikot niyan pakanan. Yan, nakasaksak na. Pindutin ko dito sa number 1. Nako, pabaliktad. Mali ako, mali. So gagawin natin, ililipat lang natin ito dito. Ayan. Tapos kukuha lang ako ng electrical tape. Electrical tape ang ilalagay ko lang dito. Dahil nauubos ng aking spaghetti. Lagyan natin ng electrical tape yan. Bihira ako gumamit ng electrical tape mga kabutingting. Dahil itong electrical tape na ito ay kumakalas katagalan. Pero itong ginagamit kong electrical tape ay magandang klase ito dahil 3M. Madikit. Pero kakalas pa rin ito sa katagalan. Ayan, basta ayusin mo lang ang paglagay ng electrical tape. Ayan, tapos itong kapasitor na ito, dito nakalagay ang kanina, yung sa original, wag na natin ilagay dyan. Dito ko na ilalagay. Ayan. Try daw natin kung okay na. Saksak ko dito yung power cord at aandar na lang yan. Ay, hindi umandar dahil nakapatay pala. Number 1. Ayan. Number 2. Number 3. Ayan, napakabilis. So, ito ay aking lilinisan lang at lalagyan ng langis. Ayan, kadilaan ang paglagay ng langis nito. Para kahit paano ay mabasa yung busing sa likod. Nay, snack. Wag na po snack, nay. Okay lang po. Busog pa ako, nay. Mabait si nanay dahil gusto niya i-snack daw. Papa-snackin ako ni nanay. Ako, natanggal pa yung bulitas. Tsaka yung ayan. Babalik muna natin tong bulitas, baka mawala. Oh, ayan. Tapos lagyan natin ng langis. Ayan. Tapos doon na lang tayo mag-ikot-ikot or gaganyan natin mamaya. Basta nakataob naman yan. Sigurado ang niyan, yung kanyang langis na inilagay ko ay papasok yan doon sa busing. Dahil nakataob naman yan. So balik ko lang ito sa pagtornilyo.
Eskwela di ka na, eskwela ka. Wa ako nag-eskwela niya nay. Experience lang po. Experience na ako nay. Tayo eskwela kay absent man tayo nay. Ayan, ito yung aking lilinisan lang. Ayan, balikan natin. Ayan, tapos baklasin natin dito ang screen. Lahat, pati ilisi para malinisan. Pasoy matigas. Tigas ah. Yan, maglagay tayo ng langis. Tapos, gaganituhin lang natin yung shafting para yung kanyang langis ay papasok doon sa loob. Ito, mayroon siyang spacer. Mayroon siyang space, kaso napakaliit, pero okay lang yan. Yan. Tapos, lilinisan ko lang yung screen. Yan, ito ipaandarin ko lang dahil kung nakita nyo kanina ay nahirapan ako sa paghukot sa LC. Yan, lilihain ko lang yung ito. Problema, nasaan na ba yung knob? Steady ko lang ito. Ay. Yan, steady lang natin. Tapos paandarin natin yan para mabilis ang pag liha. Yan. Tapos lilihain lang natin. Yan, okay na yan. Tapos yan, bali lilinisan ko muna yung screen, tsaka ito. Hindi ko na ipapakita. Ayan, bali nalinis ko na yung screen, pati itong LC. So ito yung ating isasalpak na dito yung LC. Balik natin tong screen. Ayan. Tapos ilalagay ko na doon sa stand. Ayan, okay na yan. Patayin muna natin. Testing din natin pala ito. Ayan, testing natin lahat. Final testing. Kunin natin yung power cord. Saksak natin dito sa ating extension. Tapos pindutin natin sa number 1 at tingnan nyo kung ayan ba ay iikot or iikot kaagad yung LC. Ayan, number 1 yan. So okay na yan. Yun nga lang ay naka-steady. Ayan, pindutin muna natin. Ayan, napakabilis nyan mga kabuting-ting. Ayan ay number 1 pa lang. Lagay natin sa number 2. O yan, number 2. At lagay natin sa number 3. Ayan, okay na. Okay na po, Nay. Ang ganda ng ngiti ni Nanay, oh. Dahil nakita niyang gumagana na. So, testing din natin tong isa dahil hindi nakita ni Nanay yan. Na yan ay gumagana. Kaya, titesting din natin.
Yan, saksak natin yung power cord. Kung nakita nyo, umikot na kagad. Ano bang number ito? Yan, naka number 3 pala. Lagay natin sa number 1. So, okay na yan mga kabuting-ting. Okay na, Nay. Ayan, oh, ganda ng ngiti ni Nanay. So, ngiting tagumpay si Nanay. So, yan. Bali, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabuting-ting. At kung nagustuhan nyo mga kabuting-ting itong video na ito, baka pwedeng pa-like at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po!